Ang luha ay hindi basta-basta papatak, kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Sasabihin niya sa atin, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo. Naiintindihan ko mga luha mo. Pinapahalagahan ko ito. Alam ko ang dahilan at gumawa ako ng paraan. O tahan na. Tama na pagluha. Nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. Walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Napakaganda ng sinasabi sa Psalm 56 verse 8. Sabi doon, sabi ni David, habang siya'y naghihirap, habang siya'y maraming problema, you keep track of all my sorrows. Sinusubaybayan mo, alam mo ang paghihirap ko, and you keep my tears in your bottle. Nilalagay mo ang mga luha ko sa botelyang hawak mo. Kung i-interpret natin itong literal, sige nga, why do we keep things? Ano yung tinatago natin? Di ba usually yung mga bagay na sa atin ay mahalaga? Kaya yung luha mo, yung luha ko. He keeps these tears in His bottle. Minamahalaga ng ating Panginoon Jesucristo. These are like dog tags ng mga sundalong inaalis kapag ang sundalo'y namatay sa gera. Sapagkat mahalaga yung dog tags na yon, inasmuch ang sundalo ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ang luha ay hindi basta-basta papatak, kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Kaya, ang maganda ditong makita natin, that God is very much aware of what we are going through. Hindi siya katulad ng iba nating mga kahit close na kaibigan na kinakailangan mo pang i-explain sa kanya kung bakit ka umiiyak. Kasi the moment na pumatak ang luha mo dahil nagmamahal ka at nasaktan ka para sa minamahal mo, yung mga luhang yan ay para bang magkukorteng mga letra na at bubuo ng mga salita, mababasa na niya ang dahilan ng iyong mga pagluha. After all, ganun din naman, sabi nga ng kasabihang, ang hindi natin mabanggit sa pamamagitan ng salita dahil ikaw ay bigat na, siguradong babanggitin mo sa pamamagitan ng mga luhang papatak mula sa mga mata mo. And God values that. Hindi siya katulad ng iba na hindi ka mag-explain kung bakit ka umiiyak, hindi ka pipilitin. O yung umiiyak ka man, sasabihin mo sa kanya dahil kasi ganito, ganun ba? Hanggang doon lang. Parang nakichismis lang. Hindi ganun ang Diyos. Gagawa siya ng paraan para sa luha na yan. Ikaw ba? Para sa taong tunay na minamahal mo, lalong-lalo na para sa anak mo, wala kang gagawin kung alam mong mahalaga ang niluluha nito, ang Diyos pa kaya ang manahimik na lang sa ating mga pagluha? Not just that, gagawa siya ng paraan. Again, kung i-interpret natin literal yan, ano ang gagawin niya sa botelyang yan? Sa botelya ng mga luha natin yan. Sa palagay ko, pagharap natin sa Kanya, pagpasok natin sa kalangitan, itong isa sa mga isasalubong niya sa atin. Yung botelya ng mga luha na yan. Na para bang sasabihin niya sa atin while holding that bottle near His heart, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo. Naiintindihan ko mga luha mo. Pinapahalagahan ko ito. Alam ko ang dahilan at gumawa ako ng paraan. I was hugging you. I was guiding you. I was leading you. I was healing you. I was with you. Ngayon, ito na ang botelya ng mga luha mo. Sabihin niya, sasabihin sa atin, yung sasabihin niya at gagawin niya sa Revelation 21 verse 4, ang sasabihin doon, and the Lord will wipe away all our tears. Sasabihin niya sa atin, tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. At ang botelya ng luha mo ito, binibigay ko na lang sa iyo, pero hindi mo nabubuksan
hindi ko na rin bubuksan sapagkat wala ka ng iluluha sa kalangitan. Nasama na kita, pero ito'y magsisilbi lang na alaala. Yes, ng mga masasakit mong karanasan, pero ng mga masasakit mong karanasan na iyong napagtagumpayan kasi I was with you, ikaw ay aking tinulungan. Kaya, anak, walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Sana, ito yung hilingin nating biyaya ng ating pagdiriwang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Para tulad ng mahal na ina, lumuluha man tayo, matatag tayo. Tingnan niyo ang ating mahal na ina, namamatay sa harapan niya yung anak niya. Nag-hysterical siya, hinimatay siya. Hindi. Matatag siya. Bakit? Sapagkat alam ng mahal na ina na dahil pakikihati lamang niya sa anak niya yung paghihirap niya, na dahil mahal na mahal niya ang anak niya, sa mata ng Diyos, hindi masasayang ang dalamhati at ang luha niya. Kapatid, kung ang kaparehasong kahoy nagkaroon ng halaga sa mata ng Diyos dahil sa pagmamahal ni Jesus, ang kahit isang patak ng luhang yan, mahalaga yan sa mata ng Diyos. Kung yan ay pumatak dahil sa pakikihati mo sa kanyang paghihirap, dahil naghihirap ka para sa pamilya mo, naghihirap ka para sa minamahal mo, naghihirap ka para sagipin at iligtas sa ngalan na Kristo ang isang tao o ang buong pamilya mo. Hindi walang kwenta, may halaga ang bawat luha na yan. Hindi masasayang, may magandang kapupuntahan. Teka, masyado kong sinaktan, patatawarin ko lang? Ganun lang yun? Sa pananaw natin na, teka, hindi naman humihingi ng tawad. Hindi niya deserve ng patawad. Sa pananaw natin na, teka, tao lang ako. Hindi ako pwedeng magpatawad ng ganito. Etc. Diba? Yan ang ating pananaw na hadlang sa pagpapatawad. Yan ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon. Gusto mong sumunod sa akin? Iwan mo, hindi lang ang material na bagay. Isakripisyo mo, hindi lang material na bagay, kundi ang iyong point of view, perspective, pananaw, upang mayakap mo ang aking mas magandang pananaw sa pagpapatawad. Ano yon? Ilimit lang natin sa dalawa. Unang pananaw ng Diyos, hinggil sa pagpapatawad, na dapat nating mayakap, kaya mo, kaya ko, kaya nating magpatawad. Ito po ay utos, hindi request. So wala tayong choice. Iuutos ba naman ng Panginoon sa atin kung hindi natin kakayanin? Come on. Siya ang may likha sa atin. Siya ang nakakaalam ng kakayanan natin. Hindi niya iuutos kung hindi natin kayang sundin ang utos. Oo, alam ko, tao lang tayo. Tama naman. Sino bang hindi tao dito? Pero yan, tao lang ako. Yang katwirang yan ay batay lang sa ating pananaw. Sapagkat sa pananaw ng Diyos, hindi lang tayo tao. We are more than that because in His eyes, we are sons and daughters of God. Hindi ka lang tao. Hindi lang ako tao. Ako, ikaw ay anak ng Diyos na totoo. Kaya sa mahirap na pagpapatawad, meron tayong extra Diyos, extrang lakas, galing sa Diyos. Hindi mo kaya, kakayanin niya. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Kaya nga sabi niya, pagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya sapagkat yun ay ine-expect niya. Isipin po ninyo, kapag tayo may malaking problema, pera, kalusugan, pamilya, business, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sinisigurado ko almost 100% na narito. Yan ang laman ng panalangin. Material things. Ganito, ganon. Walang masama doon. Pero bakit kapag may kailangan tayong patawarin, ayaw nakakalimutan o ayaw talaga nating humingi ng tulong sa Panginoon? Bakit tayo nagdarasal araw-araw lang ng makakain? Nakakalimutan ba natin? O sadyang kinakalimutan natin na sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, may karugtong yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yun? Patawarin mo kami sa aming mga sala. Dugtungan mo ba
gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hinihintay ng Diyos na ipagdasal mo ang kaaway mo. Hinihintay ng Diyos na humingi ka ng tulong sa Kanya upang mapatawad mo ang kaaway mo. Ngayon, kung hindi ka willing na gawin yon, huwag mong sasabihin hindi mo kaya. Ang totoo, alam ng Diyos. Hindi mo siya maloloko. Hindi sa hindi mo kaya, ayaw mo lang talaga. So yun yung una. Yung pananaw na yakapin natin, kaya nating magpatawad sa tulong niya. Ikalawa, yung pananaw na magkakapatid tayo. Kahit may differences, nag-aaway-aaway tayo. Yan ang pirmis na maririnig mo sa Ebanghelyo. Sa tanong ni Pedro, sa sagot ni Kristo, sinasabi, ini-insinuate. Hindi lang insinuation Diretsyo. Yung nakakaaway natin, kapatid din natin. Natatandaan ninyo yung Ebanghelyo nung nakaraang linggo? Sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo ang kapwa mo. Tama po ba? Ganito ang gawin mo, kausapin mo. Tama po ba? Mali! Yan tayo Ang sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo, hindi ang kapwa mo. Pero hindi yun ang sinabi niya. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, lapitan mo, kausapin mo. Sa gayon, mapapanumbalik mo ang pakikipagkapwa-tao ninyo. Hindi. Ang pagiging magkapatid ninyo. Kapatid! Magkakapatid tayo. Hindi lang tayo basta kapwa-tao. Magkakapatid tayo. Sa langit, magiging puro talagang magkakapatid tayo. Siyempre, marirealize mo, ito yung asawa ko sa lupa. Ito yung anak ko sa lupa. Ito yung nanay ko sa lupa. Pero wala na yung pangangailangan sa isa't isa. Lahat tayo magiging parang mga magkakapatid na. Ganon tayo sa kaniyang mga mata. Huwag natin kakalimutan yon. Yung napakahalagang pananaw ng Diyos na yon. Na magkakapatid tayo sapagkat makatutulong yon para maobliga tayong makapagpatawad sa ating kapwa-tao. Ako alam nyo, ma-share ko sa inyo, mga 2 years ago, masyado akong sinakta ng isang tao. Yung ginawa niya sa akin, to date, mula noon hanggang ngayon, wala pang nakakagawa sa akin. Grabe. Kaya talagang iniyakan ko, nasaktan ako, nahirapan ako, naghalit ako. Naisip kong gumante kasi malakas ang kutob ko, kaya ko Kung ano yung ginawa niya, mas kaya kong gawin at mas matindi pa. Yun ang nakapanggigigil sa paghihiganti, yung alam mong kaya mo. Hindi yung, maghihiganti ba ako? Hindi, alam mong kaya mo. Yung may nakausap kang lawyer, ang sabi, Father, lahat papuputol ko, hindi ka pwedeng matalo. Sigurado kang mananalo. Demanda mo. Naisip kong maghiganti, oo. Naisip kong magdemanda, oo. Pero eventually, naisip ko, kapatid ko pa rin ito. Mga chismoso, kapatid ko, hindi ko kadugo. Kapatid, basta kapatid, huwag nyo nang uliritin o tanungin, basta kapatid. Hindi kadugo, basta kapatid. So napatawad ko ba? Wasn't sure. Kasi hindi naman humingi ng tawad. At masakit pa rin during those times. During those times, mahirap pa rin. Hanggang eventually, parang Christmas party. Nandun, ay naku, ba't ba ako naka-attend dito? Hanggang naisip ko, ito na, siguro ang pwede kong magandang maibigay na regalo sa magba-birthday na si Kristo. Lalapitan ko. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, katabi ko, hindi ko kadugo, basta kapatid ko. Sabi sa akin ng katabi ko, wag. Kaya mo siya. Pag nilapitan mo yan, iisipin niya, tama siya. Ma'am, wala kang mali Hanggang sasabihin sa akin, ng dalawa ko pang kasama, sige Pads, wala namang mawawala Basta wag kang magsosorry. Wala kang kasalanan. Wag kang magsosorry. Lapitan mo lang. Tapikin mo lang. Ikaw na bahala. Nilapitan ko. Walang salitaan. Niyakap ko. Niyakap din niya ako. Ang sarap ng pakiramdam. Lalong-lalo na that time may raffle. Buong buhay ko, di pa ako nananalo sa raffle. Kahit consolation prize, wala talaga. Malas ako sa raffle. Pero that time, nanalo ko. Grand prize pa. Naiyak ako, hindi dahil sa premyo. Naiyak ako kasi first time kong manalo, grand prize pa. Kasi ang naisip ko, parang sinasabi sa akin ng Diyos Ama, gusto ko anak yung ginawa mo, pinatawad mo, nakipagkasundo ka sa kapatid mo, natutuwa. Kaya pansinin po ninyo,
nang sabihin ng panganay na anak sa kanyang ama, "Yang anak mong yan na naglustay ng iyong kayamanan," ang pinatutungkulan yung prodigal son. Anong sabi ng ama dun sa panganay? "Kapatid mo yan." Yun ang ibinalik niya agad. Na para bang sinasabi niya, "Anak ko yan, kaya kapatid mo yan." So kung itatakwil mo, parang ako ang itinakwil mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Paano ka patatawarin ng Diyos na itinuturing mong ama? Kung ayaw mong patawarin, ang itinuturing niyang tulad mo ay anak din niya. Ha? Ang sabi pa ng Panginoon, ang ganda, "Kayo magiging tunay na mga anak ko." Lahat tayo anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo magiging tunay na mga anak ng Diyos kung magpapatawad kayo ng kapatid ninyo. Lumulutang ang pagiging anak mo ng Diyos kapag nagpapatawad ka ng kapatid mo na anak na yan. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo, lalo tigit sa isang matinong magulang. Hindi dahil ikaw sa magkakapatid ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo kapag ikaw ay nagbibigay, nag-a-adjust, nagre-reach out, tumutulong, nagpapatawad sa mga kapatid mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Yun namang mga taong nagsasabing, "Pagod na ako, hindi ko na kaya." Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay, akala mo malakas, akala mo walang problema. Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala. Mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan meron akong nabuntutang kotse dyan sa may prensa. Nung una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo. Nagmamadali ako. Hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding ganun. Yung parang nagmumurang busina. Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwitan ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, "Sensya na, bagong driver lang, tanga pa." Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede bang o pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, "Broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na ako." Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabut-kabut, igagalang, bibigyan ng importansya, ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga. Sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay, akala mo malakas, akala mo walang problema, nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another.
Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas, huwag na tayo makadagdag pa. Sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila. Maawa ka, kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto ang ating mabuting balita para sa lahat. Lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinaka-pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo, bilang niyang lahat. The most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tigi-tigisa. Yun pa kayang nakapagpapalungkot sa iyo, iniiyakan mo, dumudurog sa puso mo, nakapagpapapagod sa iyo. Of course He knows, and of course He cares. Kaya't yung imbitasyon niya, heed it. Come to me. Notice na hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, kasama sa kung sino-sino. Minsan, masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa. Para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero, ano bang natutugunan yan kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang mang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong bagay sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu. Mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang-mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahan mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya, kapahingahan para sa kaluluwa sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so sige, basta clean fun ha, relax, unwind, pumunta ko saan-saan. Kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang banal na misa. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yun ang idudulot niya sa iyong pahinga. Yun ang magbibigay sa iyo ng ibayo pang gana para mas magsikap at mas sa buhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema. Sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga sibat ay gagawin kong susod, ang inyong tabak ay gagawin kong karet. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang susod? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time? Sinasabi kasi ng Diyos yan, hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka. Darating ng pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, maiayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, tituno pa rin ang anak mo, magbabago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito, na meron kang magiging pahinga. Basta matuto ka sa Kanya, sa tama lang, sa totoo lang, sa mabuti lang. Lagi kong pinapayo, halimbawa sa isang kabiyak,
na gustong tulungan ang kanyang asawa sa pagtatrabaho, bagamat hindi po pwede kung minsan o hindi niya kaya for some reasons. Ang lagi kong sinasabi sa kanya ay, maging faithful ka. Iwas ka sa bisyo, iwas ka sa tukso. Alagaan mo ang mga anak ninyo. Yun lang malaking tulong na sa mga anak. Yung magmahalan kayong magkakapatid. Pagbutihin niyo ang pag-aaral ninyo. Iwas din kayo sa bisyo. Kung kayo maliliit pa, iligpit ang pinaghigan, pinagkainan. Huwag magdadabog kapag inuutusan. Huwag sasagot kapag pinagsasabi. Yun lang, pakalaking tulong na. Sa mga may karamdamang inaalagaan, yun lang, maging positibo lagi ang outlook ninyo. Yung inumin ninyo ang gamot ninyo sa oras. Iwasan ninyo yung mga pagkaing bawal sa inyo at iwasang magreklamo. Yun lang, napakalaking tulong na. Yun lang, kamustahin mo yung nanay mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, na kailaki ng suporta sa pamilya ninyo. Okay ka pa ba? Baka may problema ka. Kaya pa ba? Baka gipit ka, huwag ka nang magbigay ngayon. May naipon naman ako kahit pa paano. Bilhin mo naman yung gusto mo, huwag lamang puro kami. Isipin mo rin ang sarili mo, mag-relax ka. Kahit pa balat bunga lang, malaking bagay yun. Na binibigyan mo ng pataan yung nagsasakripisyo para sa inyong pamilya na pwede kang hindi magbigay ngayon. Pwede mong bilhin ang para sa iyo. Pwede mo rin isipin ang sarili mo na alam mo namang hindi naman niya din gagawin. Kasi bago siya, kayo muna. Pero malaking bagay yung inaalala mo siya. Yun namang mga taong nagsasabing, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kaya nga ang tawag natin, di ba? Lakas ng loob, hindi naman lakas ng labas o ng katawan. Sapagkat ang ating katawan, ang ating pisikal ay huhugot ng lakas sa ating kalooban, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. At kaya nga din yung mga nagsasabing, nakawawala ng pagod. They are not really pertaining sa pagod ng kanilang katawan, kundi sa pagod ng kanilang kalooban. Yung bang akalain nila na sila na lamang lagi ang nagdadala ng problema sa kanilang pamilya. Nakakapagod yun din, hindi ba? Pero yung maramdaman nilang someone cares for them, someone understands them, someone is thinking about them, someone is appreciating what they've been doing. Malaking bagay yun. Nakapagpapalakas ng kaluluwa, ng loob at ng espiritu yun. Kaya nga, yun ang alok na kapahingahan ng ating Panginoon eh. Alam naman niya na meron tayong mga vitamina. Alam naman niya na meron tayong mga pain relievers. Alam naman niya na meron tayong mga energy drink. Alam naman niya na meron tayong kakayanang kumain ng mga pagkain masusustansya. Pero bakit nag-aalok siya ng pahinga? At ang inaalok niyang kapahingahan ay hindi yung kapahingahang na idudulot ng mga material na bagay na yan. Sapagkat ang pinaka napapagod sa totoo lang ay alam niyang hindi ang ating katawan kundi ang ating kalooban. Kaya ang sabi niya at ang alok niya, bibigyan ko ng kapahingahan ang inyong kaluluwa. Hindi natin kinakailangang mawalan ng mga trabaho, mawalan ng mga alalahanin, mawalan ng mga sakripisyo. Sapagkat lalo pa tayo'y nagmamahal, ay nako, kahit sabihin sa'yo ng isang taong tama na, sige ka pa rin, magtatrabaho ka pa rin, aalalahanin mo pa rin, kahit may iba nang nag-aalala. Kahit may iba nang gumagawa, gagawa ka pa rin kung ano magagawa mo. Kahit may iba nang nananagot, pananagutan mo pa rin, lalo na ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Ganon kapag nagmamahal lang ang tao. So hindi kinakailangan mawala ang lahat ng mga alalahanin, trabaho at sakripisyong ito. Ang kinakailangan lamang ay yung alam nating may nakakatuwang, may nakakasama tayo. Kahit nga ang ating Panginoon, nakapagpahinga sa bangka, kahit na ito'y binabayo ng hangin, ng alon at bagyo. Bakit? Sapagkat alam niyang may katuwang siya, may kasama siya. Sino? That time, hindi ang mga alagad niya na walang pananampalataya o mahinang pananampalataya sa Kanya, kundi ang Diyos na nagsabi sa Kanyang, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Kaya sana, dalangin natin sa misa, makaramdam tayo ng katuwang o kasama. Hindi necessarily yung
gagawin din yung ginagawa natin, kundi yung magpaparamdam na sila'y kapanalig, kasama, kaagapay natin, nagmamahal sa atin, concern sa atin, na-appreciate ang lahat ng mabuting ginagawa natin. Ngayon, hindi man natin ito makuha sa iba o sa kanila, kuhanin natin ito sa Panginoon. We just have to come to Him. Yun naman ang sinasabi niya at imbitasyon niya sa atin. Come to me. Lumapit kayo sa akin and surrender everything to Him. At panghawakan natin yung sinasabi niya sa ating, I will be with you always until the end of time. I love you. I know the plans I have for you. Do not fear. Do not be afraid, for I am with you. Sapagkat ang pangako niya sa atin, sa ating salmong tugunan, nasa isip niyang lagi ang kanyang sinabing mga salitang yan, nagpangako niya sa atin na kanyang mga hinirang. Just imagine kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Just imagine, kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin, kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Not just that, kapag tayo mapagkumbaba, hindi mo lamang mararamdaman ang pagmamahal at guidance ng Panginoon Kaya ka sasaya. Magiging mababaw rin ang kaligayahan mo. Kapag mapagkumbaba ka, makikita mo ang mga biyaya niya na hindi mo na kinakailangan gumasta ng malaking pera, pumunta ng kung saan-saan. Okay yung mga yan. Pero sabi nga natin kanina, there is certainly more than money can bring and can give us. Basta, maging totoong children lamang tayo of God. Nakalulungkot at nakakaawa yung mga taong ang kaligayahan, kinakailangan mong gumasta ng maraming pera. Hindi masama yan. Pero, kapag hindi ka na sumasaya sa mga simpleng bagay, there's something wrong with you. Sapagkat ang Diyos, pinasaya tayo mula noon hanggang ngayon sa pagiging simple lamang niya. Kung hindi natin yun nakikita at hanggang ngayon hindi natin nakikita ang Panginoon sa banal na ostya, there's something wrong with us. Masyado na tayong mataas. Hindi tayo sasaya ng ganyan. Magiging high maintenance tayo pag ganyan. Magiging malungkot tayo kung ganyan. Kahit pa maranasan natin ang karangayaan, kasikatan, kapangyarihan at kayamanan. Greatness recognizes greatness. Kapatid, maging mapagkumbaba para maisip mo, pwede ka rin palang maging dakila sa mga simpleng mabubuting paggawa. Kapatid, kapag ikay naging mapagkumbaba, makikita mo, may mga tao sa pamilya mo na dadakilain mo. Hindi nyo kinakailangan maging mayaman, maging sikat. Basta't mayroon lang kahit isa na nagsasakripisyo para sa inyo, dakila, great family ang meron kayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. Ni hindi masyadong narinig yung inutos mo. Hihiyain mo.
Simpleng pagkakamali, mumurahin mo. Tandaan mo yung minumura mong kasambahay mo. Pag uwi ng bahay niyan, anak yan, o kaya natay yan, o kaya nanay yan. Gusto mong minumura ang nanay mo? Niloko na ito. Lulukohin mo pa. Umuutang sa'yo, papatungan mo ng patubong sobra-sobra, tapos sasabihin mo, tinutulungan mo lang siya. Kung hindi ka magpapatubo ng sobra-sobra, kung hindi niya kakagatin yon, magpapautang ka. Sa pamilya, ganyan din. May mga pagod na, bibigyan mo pa ng sama ng loob, patong-patong na ng problema, dadagdagan ka pa. Ano sa paningin mo, sa pakiramdam mo, ang magiging pakiramdam nila? Ganito, dapa na, sinusudsud mo pa, sinusubsub mo pa. Huwag naman sana. Lahat tayo, totoong may pinagdaraanan. Kaya kung minsan, kung makapagsalita ka, gano'n na lang. Bakit? May pinagdaraanan ka rin sa pamilya mo eh. Okay. Pero, hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Hindi totoo yung kasabihang, we are all in the same boat. Sapagkat yung iba sa atin naka-cruise ship, yung iba sa atin nakabarko, yung iba sa atin nakabalsa, yung iba sa atin styrofoam na lang ang hawak sa gitna ng karagatan ng problema. Ikaw, maganda pa support system mo eh. Nakahawak pa at parehong kamay mo. May humahawak pa sa'yo. Sila baka daliri na lang. Tapos, itutulak mo pa. Kaya sana mga kapatid, in this world, where the devil has spread so much hate, piliin nating maging mabait. Kasi, sigurado ko, people come into our lives not by accident. It's either pinupapunta sila ng Diyos sa atin, o tayo ang pinapapunta ng Diyos sa kanila. Either way, we can experience even a glimpse of heaven here on earth. If only we will choose to be kind, even just a little bit. Yung pang konting tip, konting smile, konting pagiging considerate, yung kahit hindi mo gusto yung binebenta niya, nakita mo, sigurado, tagal nang nasa ilalim ng sikat ng araw, bilin mo. Kahit ipamigay mo na lang yung binili mo. Sa pamilya, konting thank you, konting lambing, konting thoughtfulness, konting pag-aalaga, konting paghahalaga. Nako, kapag ganyan, kahit konti lang, masusungkit natin ang langit kahit saglit. It will have a ripple effect. Babalik at babalik. You won't be wasted. So isipin po ninyo, kung lahat tayo at kung lagi tayong magiging mabait, ang mundong ito ay magiging parang langit. So hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging malungkot dito sa daigdig at upang maging masaya sa langit. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lang maging masaya na tayo at upang maging mas masaya tayo sa langit. Ngayon pa lang, simulan natin dito ang langit. Sa mundong ito, na po pwede tayong maging kahit sino, piliin mo lagi na maging mabuting tao.